Mga kapuso, meron na naman po tayong long weekend dahil holiday nga po sa Lunes para sa pagdiriwang ng National Heroes Day. At dahil nga po dyan, ay bantay biyahe tayo sa ating mga kababayan na magsisuwian na po muli sa kanilang mga probinsya. Yung mga mag-advance na ngayong araw, no, kahit na may pasok pa. At narito tayo ngayon sa isa sa mga bus terminal dito sa Cubao, isa sa mga major transport hub dito sa Metro Manila para nga sa pagdagsa ng ating mga kababayan. At kahapon nga ay isa rin na holiday dahil naman sa Ninoy Aquino Day at nakapagtala ang terminal na aabot sa 4,000 na mga pasahero mula yan alas 2 na madaling araw hanggang alas 8 kagabi. No? At ngayon naman pong araw na ito ay inaasahan dahil nga Friday na inaasahan na aabot hanggang 7,000 yung mga pasahero na babiyahe. Yung iba magli-leave na, mga after lunch daw yung inaasahan na pagdating o pagdagsa ng mga kababayan natin, mga pasahero na pauwi sa kanilang mga probinsya. Yung mga karamihan dito ng mga bus na nakalinya, makikita natin, papunta yan ng Bulacan, papuntang Tarlac at Nueva Ecija. Nakikita natin dyan, meron na papuntang Baliwag, Gapan, ayan, Cabanatuan, San Jose. Lahat yan, nakalinya pa ngayon. At may mga mangilan-ngilan na rin tayong mga pasahero. Tanungin muna natin yung isa sa mga nag-aasikaso rito kung gaano ba kadalas, gaano po ba, sir, kadalas yung magiging biyahe dito sa bus terminal na ito? Every how many minutes? 30 to 40 minutes po. 30 to 40 minutes. So talagang on schedule, on the dot naman yung pag-alis? Apo. O yung ngayon parang ang dami pa nakapila dahil wala pang mga sakay. Apo. Anong oras inaasahan talaga yung dating? After lunch pa po siguro. After lunch, ayan. Okay. So, pwede naman yung walk-in, no? O Yes. kailangan nakabook na sila? Pwede naman po yung walk-in, ma'am. Ano yung abiso mo sa mga pasahero na dadating pa lang? Lalo na medyo maulan. Agahan po nila para hindi na masabay sa karamihan ng pasahero. Alright. Alright. Thank you, Kuya. Ano pong pangalan nyo? Carlo po. Carlo. Ayan. Maraming po salamat, Sir Carlo. Samantala, tanongin naman natin yung ilan sa mga pasahero. Yung ilan dito, ayan, nagsisidatingan, nandito. Tapos, meron din dito po sa may loob. Medyo mas komportable po rito dahil, syempre, meron pong bubong. Tanongin lang po natin. Hello, good morning po, Mother. Ano po pangalan nyo? Mary po. Oo. Kayo po ay papunta sa probinsya? Malolos po. Malolos po. Medyo malapit-lapit lang po yan, no? Inagahan nyo na po dahil nga long weekend pa sa Monday. Oo nga po, baka matraffic. baka Maraming matraffic. pasahero. Sino naman po ang bibisitahin po natin sa Malolos? Tsahin po. Okay. Tsahin po. Ano po masasabi nyo na medyo nagsunod-sunod po yung ano natin, yung holidays po natin? Kahapon holiday, tapos sa Monday ulit, mahaba-haba yung time na makasama nyo yung pamilya nyo? Opo, Ayan. ganon. Alright. Masaya. Ay, masaya. O sige, mag-isa lang po kayong pabiyahe? Galing pa ako Isabela. Ganun po ba? Oo, so medyo pagod na po, hindi pa kayo nakakatulog? Hindi pa nga kaya nagpahinga muna ako saglit. Alright. Anong oras daw po yung biyahe nyo? Hindi ko pa alam, basta sasakay na lang ako. May ticket na kayo? Opo. Alright, ingat po kayo sa biyahe ha. At enjoy your holiday with the family sa Bulacan po. Ingat po kayo. Ayan po mga kapuso, at ayon nga po sa pamunuan ng bus terminal, ay sapat pa ang bilang ng mga bus. Kung makikita nga natin dito ay talagang marami yung mga bus na nakalinya dyan, nag-aabang na lang ng mga sasakay. At sa Lunes ay inaasahan na aabot daw sa 10,000 ang bilang ng mga pasaherong luluwas pabalik naman ng Maynila kung pagbabatayan daw ang mga pasahero mula Huwebes hanggang ngayong araw para nga po sa pagbabalik ulit ng pasok sa Martes. So mag-iingat po tayo dahil medyo maulan po mga kapuso, kaya magbaon po ng mga panangga sa ulan. At agahan na po rin natin ang pagpunta sa bus terminal para hindi tayo maaberya at hindi rin tayo maiwan ng mga biyahe na gusto natin. So yun muna, ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa isa sa mga bus terminal sa Cubao. Balik muna sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.